Halos araw-araw kung magsuot ng dekwelong damit ang 39 na taong gulang na si Rhea. Pero hindi naman daw ito required sa trabaho niya bilang admin manager. Ginagawa niya raw ito para takpan ang mga kulugong nagsulputan sa kanyang leeg. Of course, nakakahiya siya. At the same time, nakaka-conscious. Especially pag may mga aatinan kang parties and then expose yung bandang part na merong mga warts. So, nakaka-conscious at nakakahiya. Taong 2016 daw nang magsimulang tumubo sa liig ni Rhea ang tila maliliit na butlig. Pero imbis na kusang mawala, sa nakalipas na 2 taon, tila nanganak pa raw ang mga ito. Nagulat ako kasi parang hindi ko expected na aabot siya hanggang dito sa pinakagitnaan na ng leeg ko na. Gano'n katagal yung warts mo? Nang ipakonsulta naman ni Rhea sa aming resident dermatologist na si Dr. Jean, nakumpirma na warts o kulugo nga ang mga tumubo sa kanyang leeg. Ang karaniwang sanhi nito, ang tinatawag na human papilloma virus o HPV. So usually, it's skin-to-skin contact. Pwede mo ring makuha ito sa kapaligiran. Kasi ang virus, for a certain period of time, nabubuhay siya sa ating surroundings. Bagamat iisang klase lang ng virus ang nadudulot ng kulugo, mayroon naman daw iba't ibang klase nito. Depende sa itsura nito o kung saan ito tumubo. Halimbawa, ang plantar warts, karaniwang tumutubo sa talampakan. Ang genital warts naman, karaniwang tumutubo sa ari ng babae. At ang tawag naman sa mga kulugong tumutubo sa leeg, na kadalas ay maliliit lang pero kumpul-kumpol, ay filiform warts. Gaya sa kaso ni Rhea, karaniwang nakakahawa ang kulugo sa pamamagitan ng paghawak. Kapag nga hinawakan mo ang iyong kulugo, tsaka ka humawak sa ibang parte ng iyong katawan, pwede ka ritong tubuan ng bagong kulugo. Kapag din nakishare tayo sa mga personal na gamit ng isang may kulugo, kagaya ng tuwalya, pwede rin tayong mahawa. Kapag mababa ang ating immune system o ang ating resistensya, madali rin tayong magkaroon nito. Pero Dr. Jean, totoo ba na ang kulugo nakukuha rin sa palaka? Hindi kasi totoo yun, no? Ang wart na meron ng palaka, hindi matatransfer sa humans, hindi siya nabubuhay. Kaya lang nila sinasabi kasi ang palaka siguro ay yung itsura niyan, di ba? Parang magaspang, no? Pero hindi totoo yun, hindi nakukuha yun sa palaka. Pagdating sa pagtanggal ng warts, akala ng marami na kapag ginupit natin ang ibabaw na parte nito, halimbawa sa pamamagitan ng nail cutter, ay tuluyan ng matatanggal ang kulugo. The more na ginugupit mo, the more na nagsiseed siya o parang nag-i-implant siya. Okay? Tsaka baka mamaya, pag kinukutkot mo, papaloob lalo ang tubo ng wart. Mas mahirap kunin. Pero paliwanag muli ni Dr. Jean, sa pagtatanggal ng kulugo, ang pinakamabisa pa rin ang carbon dioxide laser. Sa prosesong ito, sumasailalim si Rhea. May mag-feel ka lang na konting heat, but don't worry, it's gonna be, the healing is actually better than the regular cautery and less painful, of course, dahil meron kang anesthesia. Tandaan mga kapuso na dapat sa lisensyadong dermatologist ipagawa ang pagpapatanggal ng kulugo. Huwag din subukang sunugin ito gamit ang kandila o apoy. Imbis na maalis, baka kasi magdulot pa ito ng komplikasyon. Bukod sa carbon dioxide laser, may ilang kontra-kulugo tips din kaming ituturo na pupwedeng gawin sa bahay. Halimbawa, ang paglalagay ng bawang sa parteng may wart. Tsaka tatakpan ng bandage. Mayaman kasi ang bawang sa tinatawag na allicin, isang kemikal na epektibong nakapagpapapatay ng mga mikrobyo at virus. Gayon din ang baking powder na hinaluan ng castor oil. Kapag naging paste na ito, tsaka ito ipapahid sa mismong kulugo. Gawin gabi-gabi hanggang sa unti-unting lumiit ang kulugo. Pero gaya ng palagi naming paalala, kapag hindi pa rin nawala ang warts, makabubuting magpakonsulta na sa eksperto. Mas maganda kung papatingin sila sa doktor, baka kailangan bigyan sila ng vitamins to boost their immune system. And of course, lots of sleep and maganda mag-exercise. Kasi otherwise, pwedeng magpabalik-balik. Kapag kasi pinabayaan, dadami ito ng husto at maaari pang mauwi sa komplikasyon. Tandaan na simple lang naman para makaiwas sa kulugo. Maging maingat lang at malinis sa katawan.